Sinasabi ng ilan na may mga lugar na hindi mo dapat tunguhin. Mga lugar kung saan hindi lamang naghihintay ang kadiliman sa gabi, kundi nagtatago rin sa mga taong sa tingin mo ay pinakapamilyar. Nagsisimula ang aking kwento sa isang Pasko, hindi katulad ng iba pa. Noong taong iyon, nagpasya akong bisitahin ang isang taong hindi ko pa nakikilala, isang taong nakilala ko lamang sa mga malabong kwento sa buong buhay ko. At nang makapasok ako sa nayon na yon, hindi lamang ako pumasok sa isang mapayapang nayon, kundi pati na rin ang mga yapak ng isang taong hindi na babalik ng buo. Ang imahe ay kumukupas, ang gabi ay makapal na may hindi malinaw na mga figura na lumilitaw sa madilim na kagubatan. Isang shot nang nag-impake na si Miggy at umalis. Sumama rin si Leslie, ang kanyang kasama. Ang kumikislap na ilaw ng oil lamp ay nagliliwanag sa kanilang mga mukha. Miggy, sa mahinang boses, kinakausap ang sarili. I've always felt lack of affection from my relatives, especially the ninong-ninang during the holidays. Every Christmas, I see my friends happy giving gifts, while just wish for a little love. Yet when an invitation comes from someone I've never met, I can't refuse. Nasumakay sina Miggy at Leslie sa kotse, unti-unting nagiging madilim ang eksena habang paalis sila sa lungsod, papasok sa ilang at hindi pamilyar na mga kalye. Leslie, nagdududa, nakatingin sa bintana ng kotse. Miggy, naniniwala ka ba talaga dyan? Na ang isang taong hindi mo pa nakikilala ay matatawag kang kamag-anak? Hindi ka ba nakakapagtaka? Miggy, tugon, nag-iisip ng mata. Siguro pero ito lang ang pagkakataon para makatulong sa pamilya. Anyway, have to believe that what my parents say is true. Si Ninong Celso is my father's friend, maybe I'm just a part of something bigger that never knew. Ang maliit na nayon, ang kumikislap na liwanag ng mga kandila, isang espasyong tila payapa ngunit may dalang misteryo. Miggy, tumingin sa paligid, nag-aalala ang boses. Nakarating na kami pero may nagpapalamig sa akin. Ang makikitid na daan, madilim ang mga bahay. Parang matutulog ang buong baryo sa ibang mundo sa kahit saang lugar na nakilala ko. Ipinakita sa eksena ang mga taga-nayon na nakatingin kina Miggy at Leslie na may kakaibang mga mata. Nagsindi ang mga kandila, tila bumigat ang kapaligiran. Leslie, bumulong, tumingin sa paligid. Miggy, parang ayaw ng mga tao dito sa strangers. Ngunit hindi pa rin sumuko si Miggy, patuloy na umaakay patungo sa bahay ni Ninong Celso. Nakilala ni Miggy si Ninong Celso sa unang pagkakataon. Isang payat na matanda, maningning ang mga mata na parang nababasa niya ang lahat ng sikreto. Madilim ang tanawin sa loob ng bahay, tanging ang kumikislap na apoy mula sa kandila. Nagbago ang background music, naging madilim at puno ng hinala. Ninong Celso, sa malambot ngunit malakas na boses. Welcome, Miggy. Matagal ka naming hinihintay. Nararamdaman mo ba? Dito nagsisimula ang lahat ng misteryo. Nanlaki ang mga mata ni Miggy, bumangon ang kaba sa kanyang puso, ngunit tumango pa rin siya at tinanggap ang pagtanggap ni Ninong Celso. Ang unang gabi sa nayon, hindi makatulog sina Miggy at Leslie, isang malamig na pakiramdam ang bumalot sa kanila. Napuno ang espasyo ng mga yabag at umbol sa labas ng bintana. Miggy, pabulong. Anong nangyayari dito? Bakit pakiramdam ko may nakatingin sa akin? Paano makakaalis ako dito? Biglang namatay ang oil lamp sa silid. At mula sa labas ng bintana, nakita ni Miggy ang mga figurang dumaraan, kumikinang ang kanilang mga mata na parang multo. Lalong lumilinaw ang mga bulungan ng mga taga-nayon. Fast forward sa pag-alis ni Miggy at Leslie sa silid, papasok sa kadiliman ng nayon, kung saan nagsimulang mabunyag ang mga hindi nabubunyag na mga lihim.
Ang voiceover ay umaalingangbaw habang ang eksena ay mabilis na nagbabago sa isang madilim na imahe, kasama ang mga halimaw na multo na humahabol sa kanila, na lumilikha ng tensyon at nagpapahintay sa manonood. Miggy, sa pagod at balisa na boses. Sa sandaling ito, sinimulan kong maunawaan na hindi na ako maaaring umatras. Ang kwento na akala ko ay alamat lamang, ngayon naging totoo. At ako naging bahagi nito. Madilim na gabi, isang malaking lungsod sa Pilipinas, kumikislap ang mga ilaw sa kalye, nagmamadali ang trapiko. Naglalakad si Miggy sa masikip na kalye, pagod at malamig ang mukha. Miggy, puno ng pag-aalala. Sa isang malaking lungsod na ganito, parati akong napakaliit at nawawala. Tuwing Christmas season, lahat ng tao sa paligid ko ay masaya kasama ang kanilang mga pamilya, nakakatanggap sila ng mga regalo mula sa ninong, ninang. Pero hindi ako. Nagtipon-tipon ang mga pamilya sa paligid ng Christmas tree, nagtatawanan at naglalaro ang mga bata. Dumaan si Miggy, tinitingnan ang mga eksenang iyon, hindi kumukurap ang mga mata. Miggy, patuloy lumalambot ang boses. Hindi ko naramdaman ang ganoong pakiramdam. Ang nanay ko, bagamat mahal na mahal niya ako, hinding-hindi mapapalitan ang mga kaibigan ng tatay ko. Ang mga taong hindi ko nakilala, ang ninong, ninang ay hindi kailanman lumitaw sa buhay ko. Taon-taon ay isa lang ang nararamdaman ko, isang pakiramdam ng kawalan. Nakatayo si Miggy sa ilalim ng mga ilaw ng kalye, nababanaag sa kanyang mga mata ang kalungkutan. Ang ingay ng lungsod ay tila naging malayo, na nag-iwan lamang ng matinding katahimikan sa isip ni Miggy. Ospital, umupo si Miggy sa tabi ng kama ng kanyang ina, nag-aalala ang kanyang mukha. Nakahiga ang kanyang ina sa kama, namumutla ang mukha dahil sa sakit. Miggy, nabulunan ang boses, nasa tense na mood. Nay, alam kong hindi madali ang buhay natin. Palaki ng palaki ang mga bayarin sa ospital, at kahit nagsisikap ako, hindi pa rin ito sapat para bayaran ang lahat. Pero ayoko nang magdusa ka pa. Nanay, mahinang nagsasalita, ngunit puno ng pag-aalala ang kanyang boses. Miggy, hindi mo kailangang mag-alala masyado. Ikaw lang ang anak ko. Gusto ko lang na mamuhay ka ng matiwasay. Pero may isang bagay dapat mong tandaan, huwag kang pumunta kay Ninong Celso. Tuminala si Miggy sa kanyang ina, ang kanyang mukha ay nagulat at naguguluhan. Nanay, patuloy, bahagyang nakapikit ang mga mata na parang may naalala. Alam mo, noong nabubuhay pa ang tatay mo, maraming beses na siyang kinausap. Mag-isang nakaupo si Miggy sa kanyang kwarto, ang malamlam na liwanag mula sa table lamp na tumatanglaw sa kanyang nag-isip na mukha. Mahigpit na hinawakan ng kamay ni Miggy ang liham ng paanyaya ni Ninong Celso. Ang mga mata ni Miggy, tulala na nakatingin sa sulat. Miggy, pabulong sa sarili. Tama ka, pero bakit parang may parte sa akin na nag-udyok sa akin na umalis? Mukhang naiintindihan naman ako ni Ninong Celso na hindi ko pa nakikilala. Alam niya ang mga bagay na hindi ko maisip. Masyado ba akong nag-aalala? Ang lahat ba ay chismis lang? Kinuha ni Miggy ang lumang maleta, tiningnan ang mga lumang larawan ng pamilya. Nakagat ni Miggy ang kanyang labi, nagpasya. Miggy, nagpapasya, tinig na puno ng pagbibitiw. Kailangan kong umalis. Ito lang ang pagkakataon para makatulong sa pamilya ko. Kahit anong mangyari, pupunta ako. Lumabas ng pinto si Miggy, hindi pa rin maalis ng mga ilaw sa kalye ang pakiramdam ni Miggy sa sasakyan papuntang village ni Ninong Celso. Tahimik ang mga bukirin, ang maliit na kalsada ay dumadaan sa masukal na kabubatan. Tahimik na nakaupo si Miggy, walang laman ang mga mata.
Miggy, malambot na boses, tinatanong ang sarili. Ito ay isang malaking turning point sa buhay ko. Kahit na binalaan ako ng aking ina, kahit na medyo nag-aalala ako, hindi ako maaaring bumalik. Ito lang ang pagkakataon, hindi ko nahahayaang magdusa pa ang aking pamilya. Nasa tamang landas ba ako? Ang shot ay nag-zoom in, ang kotse ay unti-unting nawala sa dilim ng kabubatan, ang espasyo ay tahimik at puno ng pagdududa. Miggy, huling boses, puno ng kahulugan. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin sa unahan. Si Ninong Celso ba ang sa tingin ko? Ang sagot, baka sa baryong iyon ko lang mahanap. Leslie, tumingin sa bintana, nag-aalala. Miggy, sigurado ka ba? Parang kakaiba ang village na ito. Miggy, mahinahong nagsasalita, puno ng determinasyon ang boses ngunit medyo hindi mapakali. Hindi na ako makakabalik, Leslie. Kailangan ng nanay ko ng pera at ito lang ang tanging paraan. Kita mo, wala tayong ibang pagpipilian. Tuloy-tuloy ang pagdaan ng bus sa maliliit na kalsada, walang bakas ng bahay sa paligid, mga tiwangwang na bukid. Pagod na ang mukha ni Miggy at Leslie, pero hindi sila makahinto. Huminto ang bus sa huling hintuan, bumaba si Miggy at Leslie, bigla silang nakaramdam ng pagkabalisa, habang nililibot nila ang paligid ng ngayon. Miggy, tumingin sa paligid, lumalambot ang boses. Ito ang dapat kong puntahan. Ibang-iba ang atmosphere dito. Parang nawala ako sa ibang mundo. Leslie, naghihinala, tumitingin sa paligid. To be honest, I have a bad feeling. Masyadong disyerto ang village na ito, and they look at us like we're outsider. Ang mga mata ng mga taga-nayon ay sinusundan sina Miggy at Leslie. Nakatayo sila sa mga anino ng mga bahay, ang kanilang mga mata ay kahina-hinala at hindi pala kaibigan. Naglalakad sina Miggy at Leslie sa nayon, bawat hakbang sa tuyong lupang kalsada ay umaalingaw sa kakaibang tahimik na espasyo. Ang tunog ng mga yabag, hangin, at mga kuwago sa gabi ay umaalingaw-ngaw. Sina Miggy at Leslie ay naglalakad sa makipot, desyerto, kakaibang mga kalsada. Pinagmamasdan sila ng mga taga-nayon mula sa mga bintana, malamig ang kanilang mga mata, nang walang pagbati. Miggy, nagbubulungan kay Leslie. Ang mga taong ito ay tumitingin sa amin na parang estranghero. May hindi tama. Leslie, ipinipit ang kamay sa maleta, nakatutok pa rin ang mga mata sa mga taga-nayon. Pakiramdam ko pinagmamasdan tayo, Miggy. Parang hindi tayo bagay dito. Naglalakad sina Leslie at Miggy sa isang maliit na eskinita. Isang matandang babae ang nakatayo sa gilid ng kalsada, nakatingin sa kanila, malalim ang mga mata na parang nababasa niya ang lahat ng sikreto. Dumating sina Miggy at Leslie sa bahay ni Ninong Celso. Luma na ang bahay, dimli ilaw, ang kahoy na pinto ay lumalangit-ngit kapag binuksan. Naririnig ang tunog ng paglangit-ngit ng kahoy na pinto nang buksan ni Ninong Celso ang pinto. Lumitaw ang isang medyo may edad na lalaki, matibay ang mukha ngunit puno ng misteryo. Nakatingin sa kanya si Miggy na kakaibang hindi maipaliwanag. Ninong Celso, malalim ang boses, mga matang tila nakikita ang lahat. Welcome to Ernoy Village, Miggy and Leslie. Matagal na kitang hinihintay. Awkwardly tumingin si Miggy sa paligid, hindi pa rin naalis ang kaba. Ang pinto ay nagsara sa likod nila, ang lahat ay biglang tumahimik. Miggy, pabulong, tinig na puno ng pagdududa. Paano niya nalaman ang mga pangalan natin?
Leslie, nakakaramdam pa rin ng pagkabalisa, sinusubukang panatilihing kalmado. Narinig mo ba yon? Kakaiba ang boses niya, parang ang tagal niya tayong hinihintay. Sa loob ng bahay ni Ninong Celso, ang kumikislap na liwanag ng isang oil lamp ang nagbibigay liwanag sa kalawakan, kadiliman ang bumabalot sa kalawakan. Umupo sina Miggy at Leslie sa tapat ni Ninong Celso. Ang maliliit na hiyawan mula sa mga sinaunang bagay ay umalingaw-ngaw sa kalawakan. Naramdaman ni Miggy at Leslie ang lamig na bumabalot sa kanila. Ninong Celso, umingiti ng mahina, malamig ang mga mata. Alam mo ba ang nayon na ito ay may mga kwentong hindi naintindihan ng lahat. May mga sikretong hindi mo pa nalalaman. Pero huwag kang mag-alala, ibabahagi ko sa iyo ang lahat. Ang kahina-hinalang mga mata ni Miggy, ang mahiwagang kilos ni Ninong Celso, na ginagawang malabo ang lahat. Miggy, sa mahina at nag-aalalang boses. Anong kwento? Bakit ganyan ang tingin sa atin ng mga tao sa village? Leslie, nanginginig ang boses, sinusubukang manatiling kalmado. Miggy, hindi ko gusto ang nangyayari dito. Pakiramdam ko parang nakulong ako sa bangungot na walang paraan. Naging tense ang kapaligiran, nagpasya sina Miggy at Leslie na manatili sa bahay ni Ninong Celso. Pagsapit ng gabi, nagsimulang pumasok ang mga kakaibang tunog mula sa labas ng bintana. Ang background music ay unti-unting nagiging mabigat at nakakatakot. Kakaibang ingay ang maririnig mula sa labas, na parang may gumagalaw sa dilim. Miggy, sa nag-aalalang boses. May mali, Leslie. Parang may nagmamasid sa atin. Leslie, nanginginig, nakatingin sa bintana. Narinig mo yon? May mga yabag, parang may papalapit sa pinto. Madilim ang bintana, dumaan ang malabong mga figura. Hinal na hinal sina Miggy at Leslie, ngunit walang lakas ng loob na buksan ang pinto, tahimik lang na nagmamasid. Miggy, pabulong, nakatingin ng diretsyo sa bintana. Ligtas ba tayo dito? Unti-unting dumidilim ang langit, natabunan ng gabi ang bahay, lalong naging maliwanag ang mahiwagang tunog, na nagpatense at hindi makatingin sa mga manonood. Nakaupo sa kwarto sina Miggy at Leslie, mahina ang ilaw ng oil lamp, puno ng tensyon ang espasyo. Ang tunog ng sipol ng hangin sa siwang ng pinto, kakaibang parang babala. Unti-unting nabalot ang dilim, tanging paghinalang nina Miggy at Leslie ang natitira, kasama ang hindi matukoy na ingay mula sa labas ng bintana. Miggy, nabulunan ang boses. We have to prepare for something bigger. But can we escape from here? Nakaupo sa kwarto sina Miggy at Leslie. Ang dim light mula sa oil lamp ay naghahagis ng mahabang anino sa dingding. Sa labas ng bintana, madilim ang kalangitan, ang sipol lang ng hangin at kakaibang ingay sa di kalayuan. Miggy, sa nag-aalala, pabulong na boses. Leslie, I can't take it anymore. It feels like I'm trapped here. It doesn't feel right. Leslie, nakatagilid ang ulo, nakatingin sa bintana. Naririnig mo ba? Ang kanilang mga boses ang mga tao mula sa nayon, anong ginagawa nila doon? Sa labas ng bintana, kung saan gumagalaw ang mga malilim na figura sa madilim na liwanag ng lampara. Tahimik na tumingin sa labas sina Miggy at Leslie, ngunit hindi sila makakita ng malinaw. Miggy, sa mahinang boses, halos pabulong. Ano ba ang nangyayari dito? Ito ba ay isang uri ng pagdiriwang? Ngunit anong uri ng pagdiriwang ito na napakahiwaga at kakaiba? Lalong naging madilim at tense ang kapaligiran.
Umalinggaw ang mga yabag sa labas ng pinto at lumalim ang gabi. Si Miggy at Leslie ay inanyayahan ni Ninong Celso na lumahok sa isang night festival sa Nayon. Sinundan nila siya sa isang desyerto na kabubatan kung saan ang mga lampara ng langis ay nagsisindi sa malalaking puno. Tahimik ang lahat, mabigat ang hangin at misteryoso. Ang tunog ng magaan na yabag, ang tunog ng hangin na umiihip sa mga dahon, at ang tunog ng mga lampara ng langis na kumakaluskos. Sinundan ni Miggy at Leslie si Ninong Celso, kakaibang pakiramdam ang pumupuno sa kanilang isipan. Ninong Celso, mahinang magsalita sa mahinang boses. Tonight is a special night, Miggy and Leslie. You will witness something na ang mga tao lang sa village na ito ang makakaintindi. Nakaramdam ng pagkabalisa sina Miggy at Leslie, ngunit hindi sila nakabalik, kaya kailangan nilang magpatuloy sa mas malalim na kagubatan. Leslie, pabulong, sumulyap sa paligid. Miggy, hindi ko maintindihan. Sino tong mga to? Bakit ganyan sila makatingin sa atin? Nagsimulang magtipon ang mga taga-Nayon sa isang liblib na lugar sa kagubatan. Tumigil sila, tanging mga bulong lang nila ang umalingaw sa hangin. Nagsimula ang pagdiriwang. Isang kakaibang ritual ang nasaksihan ni Miggy at Leslie, habang ang isang Nayon ay nakatayo sa isang malaking bato, may hawak na isang matalim na kutsilyo, naghahanda para sa isang ritual. Hawak ng kamay ng lalaki ang kutsilyo, ang liwanag mula sa lampara ng langis ay sumasalamin sa kanyang tensyonado na mukha. Miggy, pabulong, nanginginig ang boses. Ano ito? Ano ang nasasaksihan natin? Tabi sa kanya si Ninong Celso, kumikinang ang mga mata sa kakaibang liwanag, parang may hinihintay. Ninong Celso, nakangiti, ngunit ang kanyang boses ay malamig at nakakatakot. Hindi lang tayo nabubuhay sa ilalim ng proteksyon ng mga supernatural na nilalang. Nag-aalay tayo kapalit ng proteksyong iyon. Isang babae sa Nayon, may hawak siyang oil lamp, kumikinang ang mga mata sa dilim. Ramdam ni Miggy at Leslie ang kakaibang paligid sa kanila. Si Minda, isang kakaibang babae, ay lumitaw sa gitna ng pista. Naglalakad siya patungo kina Miggy at Leslie, puno ng misteryo at pagkabalisa ang kanyang mga mata. Kakaiba, nakakatakot na tunog. Lumilitaw si Minda sa karamihan, ang liwanag mula sa lampara ng langis ay sumisikat sa kanyang mukha, na lumilikha ng isang madilim na kapaligiran. Minda, nanginginig ang boses, nakatingin kina Miggy at Leslie. You shouldn't be here. This village is not what you think. We can't live in peace. Every year, we have to sacrifice a life to exchange for life. Nagkatinginan sina Miggy at Leslie, hindi makapaniwala sa narinig. Bumagal ang eksena, puno ng takot at pagmamakaawa ang mga mata ni Minda. Leslie, nag-aalala ang boses. Sakripisyo. Ano ang sinasabi mo? Paano tayo makakatulong? Minda, mabilis na nagsasalita, puno ng pagmamadali ang boses. Hindi ka makakatulong. Mga nakasangla ka lang sa larong hindi mo maintindihan. Pero kung hindi ka alis ngayon, susunod ka. Nagsimulang matanto ni Miggy at Leslie ang katotohanan sa likod ng mga ritual at ng mga taga-Nayon. Nasaksihan nila ang isang maitim na nilalang na lumabas mula sa kabubatan. Ang mga mata nito ay kasing pula ng dugo at ang katawan nito ay nagbago. Isang mahiwagang tunog, tunog ng isang maitim na nilalang na nagmumula sa kabubatan. Lumingon sina Miggy at Leslie, at nakita ko ang isang malaking figura na mabilis na gumagalaw sa mga sinaunang puno. Miggy, nanginginig ang boses, nakita ang nilalang. Ano yon? Ano ang dapat nating gawin ngayon? Nagsimulang tumakbo sina Miggy at Leslie,
Ngunit ang espasyo sa kanilang paligid ay tila naging maze, mga anino ang dumaan na nakapalibot sa kanila. Leslie, hinihingal, sumisigaw. Miggy, kailangan na nating umalis dito. Tumakbo sina Miggy at Leslie sa madilim na kagubatan. Hinabol sila ng mga maitim na nilalang na ginawang mas nakakatakot ang espasyo. Bumalik sa bahay ni Ninong Celso, sina Miggy at Leslie ay pinigil at hindi makatakas mula sa nayon. Lalong naging mapanganib ang sitwasyon nang ihayag ni Minda na si Ninong Celso ang pinuno ng isang grupo ng mga mananamba ng aswang at napipilitan silang magsakripisyo ng isang tao bawat taon upang manatiling buhay ang nayon. Miggy at Leslie, puno ng takot ang mga mukha nang mapagtanto nila ang madilim na katotohanan. Minda, prangka pagsasalita, puno ng kawalan ng pag-asa ang boses. Hindi mabuting tao si Ninong Celso. Bahagi siya ng grupong sumasamba sa maitim na nilalang. Hindi ka makakatakas dito nang hindi nagbabayad ng buhay. Si Miggy at Leslie ay tahimik, puno ng takot ang mga mata, ngunit naiintindihan nila na kailangan nilang gumawa ng paraan upang makatakas bago pa maging huli ang lahat. Nagising si Miggy sa kalagitnaan ng gabi sa madilim na silid ng bahay ni Ninong Celso. Nakaawang ang pinto, sumisikat ang liwanag mula sa labas, na nagiging multo ang espasyo. Ang hiyawan ay parang mga nilalang na nagkukubli sa dilim. Nagising si Miggy sa pagkataranta, pagod ang buong katawan. Umupo siya, huminga ng malalim habang ang kanyang mga mata ay sabik na iniskan ang silid. Miggy, pabulong, naguguluhan ang boses. Anong nangyari? Lahat hindi na pareho. Dumugaw sa bintana si Miggy, madilim na kadiliman lang ang nakikita, tahimik at itim ang paligid. Tumayo si Miggy, nagpa siyang lumabas ng kwarto. Naglakad si Miggy sa madilim na pasilyo, umaalingaw-ngaw ang kanyang mga yaba. Pakiramdam niya ay may sumusunod sa kanya. Umalingaw-ngaw si Miggy sa tahimik na lugar. Naglakad si Miggy sa mga bakanting silid, ang mahinang liwanag mula sa mga oil lamp na naghahagis ng makamulto na mga anino sa mga dingding. Parang bumibigat ang mga yapak niya. Miggy, natatakot ang boses, bumubulong. I have to escape from here. I can't let things continue like this. Ninong Celso is not a guardian, he is the head of a dark organization. Napatigil si Miggy nang makarinig siya ng bulong mula sa malayo. Mabilis na nagbago ang eksena, nakita ni Miggy si Ninong Celso na nakatayo sa tapat, puno ng determinasyon ang mga mata, ngunit may kakaiba sa kanyang mga mata. Ninong Celso, malamig na nakangiti, puno ng otoridad ang boses. Miggy, you can't escape. We have chosen you to be a part of this festival. Ikaw na ang susunod, hindi mo matatanggihan ang kapalaran mo. Nanlaki ang mga mata ni Miggy sa takot. Naging madilim at mabigat ang buong espasyo. Umatras si Miggy, ngunit hindi makagalaw ang kanyang mga paa. Lumitaw si Minda mula sa dilim, ang kanyang mga mata ay kumikinang na pula. Sina Miggy at Leslie ay nahaharap sa isang kakilakilabot na katotohanan. Ang tunog ay tense, kakaiba. Humakbang palabas ng dilim si Minda, namumula ang kanyang mga mata, madilim ang kanyang kilos. Siya ay hindi na isang ordinaryong babae, ngunit ngayon ay isang makapangyarihang nilalang, isang aswang. Minda, nakangiti, malamig ang boses. Miggy, Leslie, hindi mo pa rin naiintindihan ang katotohanan. Si Ninong Celso ay isang kasangkapan lamang. Ako ang tunay na kumokontrol sa lahat. Ang nakikita mo lang ay ang pabalat ng isang madugong laro. Biglang nag-transform si Minda, napalitan ng multo ang kanyang katawan, tumubo ang malalaking pakpak mula sa kanyang likuran. Ang pulang ilaw mula sa kanyang mga mata ay tila nagliliyab sa paligid.
Leslie, sumisigaw, nanginginig. Ikaw ano ka ba? Paano ito nangyari? Minda, evil smile, red eyes. Ako ay isang aswang, isang supernatural na nilalang na hindi mo maintindihan. Ipinanganak tayo upang protektahan ang nayong ito, ngunit bilang kapalit kailangan nating magsakripisyo ng mga inosenteng buhay. Isang buhay at kamatayang labanan, sina Miggy at Leslie ay humarap kay Minda at iba pang masasamang nilalang. Sina Miggy at Leslie ay nakikipaglaban sa buhay at kamatayan kasama si Minda at iba pang masasamang nilalang. Mabilis silang inaatake ni Minda gamit ang kanyang masasamang galaw. Sinubukan ni Miggy at Leslie na tumakas, ngunit ang lahat ng mga landas ay humahantong sa kamatayan. Miggy, inihinal habang tumatakbo palayo. Kailangan na nating lumabas, Leslie. Tumakbo ka. Nagmamadaling lumabas ang maitim na nilalang mula sa kabubatan, na may pulang mata, tumalon sila at inatake sina Miggy at Leslie. Mga hiyawan, kakaibang ingay ang umalingaw-ngaw, ang espasyo ay tila nasira ng gulat. Leslie, hinawakan ang kamay ni Miggy, nanginginig ang boses. Hindi ko na kaya. Mamamatay na tayo. Miggy, hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Leslie, determinado ang boses. No. We can't die here. We have to get out, there's no other choice. Pagkamatay ni Ninong Celso, napatay ni Minda si Ninong Celso sa isang maigting na labanan. Minda, hindi na niya itinatago ang tunay niyang ugali. Siya ay lumipad, ang kanyang mga pakpak ay kumakaway sa hangin at humahangos patungo kay Ninong Celso. Isang matinding labanan ang naganap sa pagitan nila. Minda, mabangis na tumatawa, tinig na puno ng puot. Papit ka lang sa kamay ko. Ngayon tapusin mo na, Celso. Ginagamit ni Minda ang kanyang matatalas na kuko para tumusok sa katawan ni Ninong Celso. Bumagsak si Ninong Celso, bumulwak ang sariwang dugo. Tumayo sina Miggy at Leslie, hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Miggy, nagulat, nakatingin sa eksenang nasa harapan nila. Ninong, hindi ba siya mabuting tao? Napatay ba siya? Leslie, nanginginig, puno ng gulat ang boses. Miggy, kailangan na nating umalis. Hindi na tayo pwedeng magtagal dito. Nagtakbuhan si Miggy at Leslie sa nayon. Hinabol sila ng mga masasamang nilalang, naging makapal ang hangin at nakakasakal. Kailangang humanap ng paraan ang dalawa para makatakas kaagad. Nagtakbuhan sina Miggy at Leslie sa madilim na kalye, tila gustong lamunin sila ng dilim. Patuloy sa paghabol ang mga maitim na nilalang, nagniningning sa dilim ang mapupulang mga mata. Miggy, determinado ang boses, tumatakbo at sumisigaw. Tumakbo ka. Walang oras. Leslie, sumisigaw, humihingal. Hindi tayo makakatakbo ng ganito habang buhay. Paano tayo makakatakas? Miggy, biglang huminto, malakas ang boses. Kailangan nating dumaan sa kabubatan na ito. Alam ko ang daan palabas kung hindi tayo titigil, mabubuhay tayo. Tatakbo sa madilim na kabubatan sina Miggy at Leslie, binalot sila ng dilim. Naghahabulan pa rin ang maitim na nilalang na halos maabutan. Tumakas sina Miggy at Leslie mula sa nayon, tumatawid sa tiwangwang na mga bukid. Duguan ang kanilang mga paa, pagod ang kanilang katawan, ngunit hindi sila makahinto. Umaalinggaw sa likuran nila ang tunog ng mga maitim na nilalang na naghahabulan. Ang eksena ay kumikislap, nakatutok sa mga paa ni Miggy at Leslie. Habang tumatakbo sila, ang kanilang mga mata ay puno ng pagkabalisa at kawalan ng pag-asa. Miggy, huminga ng malalim, determinado ang boses. Kailangan nating pumunta ng mas mabilis.
Hindi tayo maaaring tumigil. Leslie, pagod, nag-aalalang tumingin sa paligid. Miggy, paano tayo makakatakas dito? Ang nayon na ito ay masyadong mapanganib. Miggy, patuloy sa pagtakbo, tinig na puno ng determinasyon. Paano tayo makakatakas? May isang paraan lamang kailangan nating makarating sa pangunahing kalsada, kung saan maaari tayong humingi ng tulong. Hindi tayo mabubuhay sa takot magpakailanman. Si Miggy at Leslie ay umakyat sa mga pader, sa loob ng gubat, palaging pakiramdam na may nakatingin sa kanila. Si Miggy at Leslie ay umalis sa gubat, ngunit sa kanilang pag-alis sa nayon, nagsimula silang mapagtanto ang isang bagay na mas nakakatakot. Nagbabago ang kapaligiran sa kanilang paligid, unti-unti nilang napagtanto na ang lupain ito ay hindi naligtas. Miggy, tumingin sa paligid, puno ng pag-aalala ang boses. Ang pakiramdam na ito, bakit ako nakaramdam ng lamig sa aking gulugod? Ang nangyari sa nayon ay hindi lamang isang bangungot. Lahat ng ito ay totoo. Wala tayo rito, Leslie. Leslie, nakatingin sa malayo, nanginginig ang mga mata. Miggy, hindi ko makakalimutan ang nasaksihan natin. Ang mga nilalang, ang mga ritual, at si Minda. Siya ay hindi isang normal na tao. Ipinakita sa kuha ang isang malaking anino na umaangat mula sa kabubatan, parang isang maitim na nilalang na nakatingin sa kanila. Nagkatinginan sina Miggy at Leslie, biglang tumaas ang takot. Si Minda ay lumabas mula sa dilim, ang kanyang mga mata ay kumikinang na pula at ang kanyang hitsura ay nakakatakot. Hindi na niya itinatago ang kanyang kalikasan bilang isang aswang, ngunit talagang isang makapangyarihang supernatural na nilalang. Ang tunog ng mga braso ni Minda at kumikinang na pulang mata. Bumagal ang pagbaril habang lumalabas si Minda mula sa kadiliman, mukhang nakakatakot at lubhang mapanganib. Minda, ngumiti, mahina ang boses at puno ng pagsuway. Sa tingin mo nakatakas ka na? Hindi magiging ganoon kadali, Miggy at Leslie. Parte kayo ng planong ito. At ngayon, sisimulan ko na ang susunod na bahagi. Inabot ni Minda, ang kanyang mga kamay ay tila matulis na kuko, ang kanyang itim na pakpak ay nakabuka sa kanyang likuran. Hindi na niya itinatago ang pagiging aswang niya. Miggy, nanginginig, umatras. Hindi pwede. Ikaw wala kang magagawa sa amin. Leslie, sinusubukang manatiling kalmado, ngunit ang kanyang boses ay puno ng gulat. Miggy, anong dapat nating gawin? Hindi lang tao si Minda, isa siyang halimaw na nilalang. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Sinalakay ni Minda sina Miggy at Leslie at nagsimula ang labanan hanggang kamatayan. Sina Miggy at Leslie ay nahaharap sa supernatural na kapangyarihan ni Minda. Si Minda ay naniningil kay Miggy at Leslie sa nakakatakot na bilis. Sinubukan ni Miggy at Leslie na umiwas, ngunit ang kapangyarihan ni Minda ay napakahusay. Miggy, sumisigaw, may hawak na piraso ng kahoy para ipagtanggol ang sarili. Tumakbo! Subukan mong tumakbo! Leslie, huminga ng malalim, sinusubukang iwagayway ang kanyang mga braso para itulak si Minda palayo. She's too strong, Miggy. Hindi natin siya matatalo. Tinutukan ni Minda si Miggy gamit ang kanyang mga kuko upang maputol ang hangin. Mahigpit itong iniiwasan ni Miggy at Leslie, ngunit lalong nagiging mapanganib ang sitwasyon. Natapos ang paghaharap kay Minda nang ibunyag ni Minda ang mga sikreto ng kanyang supernatural na kapangyarihan at ang koneksyon niya sa Dark Forces. Tumigil si Minda sa pag-atake, nakatingin kay Miggy at Leslie na may malamig na ngiti, parang nanalo. Minda, nagsalita ng mahina, puno ng dominasyon ang kanyang boses. Hindi ka maaaring manalo. Ako ay isang makapangyarihang nilalang, ipinanganak mula sa mga supernatural na puwersa.
Kayo ay mga pawn sa isang laro na hindi mo maintindihan. Miggy, huminga ng malalim, puno ng determinasyon ang boses. Hindi ka mananalo. Kahit anong mangyari, gagawa kami ng paraan para matalo ka. Leslie, iling-iling, puno ng kawalan ng pag-asa ang kanyang boses. Miggy, hindi tayo mananalo. Masyado siyang malakas. Nawala si Minda sa dilim, naiwan si Miggy at Leslie na nakatayo doon sa pagkalito at takot. Hindi pa tapos ang laban na ito, at alam nilang dalawa na kailangan nilang maghanda para sa isa pang paghaharap sa hinaharap. Tanging ang tunog ng hangin sumisipol sa mga sanga ang natitira. Tumayo sina Miggy at Leslie, ang kanilang mga mata ay puno ng determinasyon, ngunit may takot din. Miggy, pabulong, determinado ang boses. Hindi pa tapos ang laban na ito. Nakatakas na tayo sa nayon, ngunit hindi natin matatakasan si Minda at ang iba pang supernatural na nilalang. Dapat tayong maghanda para sa isa pang paghaharap. Leslie, nag-aalala ang boses, ngunit sinusubukang maging malakas. Alam ko, pero anong gagawin natin ngayon, Miggy? Paano natin haharapin ang mga ganitong bagay? Miggy, nakatingin sa kadiliman sa unahan, puno ng determinasyon ang boses. Hindi tayo susuko. Patuloy tayong lalaban. Kahit harapin natin ang masasamang nilalang, hindi tayo titigil.